Nakakalungkot lang isipin na sa kabilangan ng pakikipag-alyansa ni VP Sara kay PBBM ay tila wala itong napapala kundi pagpapakomplikado nga lang sa sitwasyon at tila siya pa nga ang bumubuhat sa gobyernong ito. Dahil nga rin hindi makapagdesisyon ng sarili itong inaasahan natin na kuting pala ng Norte. Ngayon nga ay nalaman na ng publiko ang tunay na kulay ng mga Marcos na wala palang aasahan ang masang Pilipino sa kanila. Dahil ang importante nga lang para sa kanila ay ang pera at kapangyarihan na kinalimutan na ang taong sumuporta at naglagay sa kanila sa kanilang pwesto. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, isiguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bagong Pinas. Giniit ni Vice President Duterte na maninindigan siya sa kanyang posisyon laban sa panghihimasok ng ICC. Una nang sinabi ng pangalawang Pangulo na maliban na isang paglabag sa konstitusyon ang payagan ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas ay pangmamaliit rin ito aniya sa mga legal institution ng bansa. We will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter, and we will lay down the legal basis of our position with the DOJ. Sa tanong na kung bakit tila biglang nagbago ang posisyon ni Pangulong Marcos ukol sa ICC, ito ang naging sagot ni Vice President Duterte. I cannot speak for the President. You need to ask the President on this matter. Matatanda ang sinabi noon ni Pangulong Marcos na anumang investigasyon na gagawin ng ICC ay isang panghihimasok sa mga panloob na usapin at isang banta sa ating soberanya. Sinabi rin ng Pangulo noon na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC sa anumang paraan. Magandang umaga mga kaibigan. Higop muna tayo ng dark chocolate. So, napakasarap po ito, napakasustansya. Mga kapwa ko senior citizens, dito lang kayo mag-contact. We need dark chocolate para humaba ang buhay. Okay. So, narinig po natin ang stand ng ating Vice Pangulo. It runs contrary sa posisyon ng presidente ngayon na pinag-aaralan na. Abogada ang ating Vice Pangulo, ang ating presidente. Ano bang natapos? Economics ata? Economics. So, ang very clear na paninindigan ng Vice Pangulo, alam natin, ipaglalaban niya not because of his of her father, dahil ang nakataya dito si PRRD. But ang ipinaglalaban ng Vice Pangulo kung ano ang legal. Kasi umalis na tayo sa ICC. Tinanggap na ng ICC ang ating withdrawal 2019 pa. Tapos ang dami ng salita itong Pangulo. Hindi pa siya presidente nun. 2018, in-interview na siya ni Maharlika. Ang sarap pakinggan yung katagang binitawan ni Mr. BBM noong 2018. Hindi na tayo koloni ng mga banyaga. May kasarinlan na tayo, may soberanya na tayo. Huwag nila tayong papakialaman. Mr. President, sana marinig mo yung boses mo nung in-interview ka ni Maharlika. Kahit nung last year na kampanya, very clear yung foreign policy statements nyo na never will you allow ICC to enter. Nung nanalo kayo, ganon din.
napakagandang pakinggan bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Yon ang malaking tanong. Bakit nagbago ang ihip ng hangin? So, dito nyo makikita anong klaseng presidente itong meron tayo. The greatest regret in my life sa political, hindi sa buhay na personal. Sa political decision ko is dito. Ang pinakamalaking pagkakamali ko itong pagsuporta at pagboto sa presidenteng ito. Buti na lang kahit sino. Lenny, Lacson, Isko. Pacquiao na lang. Pagtiyagaan ko na lang si Manny Pacquiao kaysa itong presidenteng ito na walang balls, walang paninindigan. I'm sorry, ito, assessment ko lang ito Darating ang panahon, mag-a-announce itong presidenteng ito na babalik na tayo sa ICC. Yan. I hope I am wrong. Okay? I hope I am wrong. Kaya lang, pagdating ng panahon yan, huwag na tayong magtaka dahil walang balls. Mabuti pa itong ating vice presidente kung anong sinabi. Sabi niya, ayoko ng confidential funds. Yan talaga. Ito ang gusto ko. Klaro, hindi pa bago-bago. Pag ganito ang leader natin, wala na. Pupulutin tayo sa kangkungan. Kaya lang, nandyan naman siya. I don't know. What will happen to our country with a leader, with a president like this? So, nakakadismaya. But don't worry. God is in control. Tayong mga DDS nagmamahal kay PRRD. Mag-ready tayo dahil dangerous times ahead. Dahil sa political ambition nitong Marcos Romualdez Araneta clan. Maghanda po tayo dahil hindi na natin papayagan. Never, Marcos, hindi na natin sila papahawakin sa poder sa gobyerno. So, pakinggan natin itong buong pahayag ni BP Inday Sara sa DZAR o SMNI na balita. Nirerespeto ni Vice President Sara Duterte ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan ang pag-anib muli ng Pilipinas sa International Criminal Court. Pero paninindigan ni Vice President Duterte ang kanyang posisyon laban sa panghihimasok ng ICC. Alamin natin sa report ni Jason Rubrico live. Jason, magandang gabi. Magandang gabi. Ginagalang nga ni Vice President Sara Duterte ang naging posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos ukol sa International Criminal Court. Pero binigyang diin ng pangalawang Pangulo na patuloy silang dudulog sa Department of Justice sa kanilang posisyon sa nasabing issue. Foreign policy. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte sa naging posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan muli ang pag-anib ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ayon kay Vice President Duterte, ginagalang niya ang posisyon ni Pangulong Marcos ukol sa ICC. We all should respect the position of the president being the chief architect of foreign policy. So yun po lahat na dapat na posisyon nating lahat. Pero iginiit ni Vice President Duterte na maninindigan siya sa kanyang posisyon laban sa panghihimasok ng ICC. Una nang sinabi ng pangalawang Pangulo na maliban na isang paglabag sa konstitusyon ang payagan ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas ay pangmamaliit rin ito aniya sa mga legal institution ng bansa. We will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter, and we will lay down the legal basis of our position with the DOJ. Sa tanong na kung bakit tila biglang nagbago ang posisyon ni Pangulong Marcos ukol sa ICC, ito ang naging sagot ni Vice President Duterte. I cannot speak for the President. You need to ask the President on this matter.
Matatanda ang sinabi noon ni Pangulong Marcos na anumang investigasyon na gagawin ng ICC ay isang panghihimasok sa mga panloob na usapin at isang banta sa ating soberanya. Sinabi rin ng Pangulo noon na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC sa anumang paraan. Samantala, patuloy namang pinaigting ng Department of Education ang kanilang hakbang laban sa pang-aabuso sa mga estudyante. Sa culminating program ng National Children's Month, ibinahagi ni Vice President Duterte na nakatanggap sila ng higit 1,700 sumbong ng pang-aabuso sa mga estudyante mula nang inilunsad ang Telesafe Contact Center Helpline. Pinakamaraming sumbong ay verbal abuse sa mga estudyante na sinundan ng sexual abuse at cyberbullying. Meron tayong mechanism sa loob ng Department of Education, sa loob ng Learners' Rights and Protection Office na ibinababa natin doon sa school level for resolution yung reklamo ng mga bata. Pinaalalahanan naman ng pangalawang Pangulo ang mga guro at non-teaching staff ng DepEd na hindi lamang nagtatapos ang kanilang responsibilidad sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Tayo po yung nangunguna both teaching and non-teaching personnel sa child rights and protection, and meron talaga tayong polisiya sa child rights and protection. Kaya dapat isa-isip yon ng ating mga teaching and non-teaching personnel na dapat there is a healthy, safe space dyan sa loob ng eskwelahan para sa mga bata. Jade, samantala, sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na mas palalakasin pa nila ang kanilang partnership sa Philippine National Police para matiyak ang kaligtasan ng mga guro, paaralan at ng mga estudyante mula sa kriminalidad at sa iligal na droga. Gayon din sa Armed Forces of the Philippines laban sa illegal recruitment ng komunistang teror. Iba na ang political situation ngayon. Ang presidente hindi na maasahan. Yung sabi niya na pag-aaralan yung posibilidad na ang Pilipinas babalik sa ICC. Kung babalik sa ICC ang Pilipinas, baka malagay sa alanganin ng ating minamahal na Tatay Digong. Okay. Ano itong good news? Ipagpalagay natin na nag-decide na ang presidente. Okay, mag-rejoin tayo, balik tayo sa ICC. Iyon na ba yun? Iyan na ba ang final say? Ang presidente, once na nag-decide, balik na. Hindi po. Meron pang kailangang gagawin. Kung hindi ito gagawin, hindi tayo babalik. So, merong makasalbar, merong makatulong kay Tatay Digong in case na ang pabago-bagong panindigan ng presidente wala na, matuloy na balik na sa ICC. So, ano yung makakapagpigil sa pagbalik natin sa ICC? Ito po sa GMA News Online, napakagandang balita. Senate concurrence needed in rejoining ICC Council says. Abogada pala. Hindi lang siya basta abogada. Siya po ang ICC Assistant to Counsel. May position siya sa ICC. Ang pangalan po niya si Lawyer Cristina Conte. ICC Assistant to Counsel. Very clear dito sa pahayag niya na Senate concurrence is needed for the Philippines to return to the International Criminal Court. Okay, summarize ko na lang itong balita, no? May dalawang paraan para once na nag-decide ng presidente, kasi yung desisyon niya ang hinihintay.
bitin. Pabago-bago. Nung una, sabi niya, wala na. Wala nang jurisdiction ng ICC. Ngayon, sabi na, pag-aralan natin. Na. So, dalawang approach o possibility na makabalik tayo sa ICC after na nag-decide ang presidente na babalik. Number one, according to Attorney Conte, is i-rescind o i-cancel yung manifestation ng ating gobyerno panahon ni PRRD. Di ba, may manifestation o may yung nag-submit tayo ng formal document na nagsasabi na alis na kami dyan ha, di na kami kasama sa ICC. Yon, according to this lawyer, dapat i-rescind yung anong tawag doon, yung formal gano'n. Kaya lang, sabi niya, parang mahirap na. Kasi tinanggap na ng ICC yung withdrawal ng Philippine government na maging member ng ICC. So dahil tinanggap na, wala na. Talagang kung sa expelled na kung estudyante, hindi lang dismiss, expelled. Wala na. So, ang mas maganda, according to lawyer Cristina Conte, is mag-rejoin tayo, pasok ulit tayo sa ICC, pipirma ulit sa Rome Statute, maging kasama ulit. Yun na yung desisyon ng presidente. Mag-rejoin. Kailang Senate concurrence kailangan. Kasi treaty. Yung treaty dapat aprubahan ng Senado. So kung dadaan sa Senado, sample, ang presidente nag-decide na, okay, mag-join na tayo. Nagpadala na ng formal letter sa ICC na pirma ulit tayo sa treaty. Hindi pa ganap, hindi pa yon final, binding, wala pa. Kailangan pa pag-usapan sa Senado at pagbutuhan. Yun nga, concurrence. Ganon, basta treaty. So, ilang senador ang kailangan pumabor para formal, binding na ang pagbalik natin sa ICC. Again, it's 2/3. Kailangan ng 16 senators na mag-ratify sa treaty o mag-concur sa treaty na babalik na tayo sa ICC. 16. So, kailangan mayroong 9 senators na mag-against doon sa desisyon ng presidente na mag-rejoin tayo sa ICC. Para kung may siyam na nag-against, di 15 lang yung nag-yes, walang concurrence. Okay. So, dayag naman ito, this is politically motivated. Itong una, dito sa House of Representatives, sila yung initiative niyan eh. Palagay ko, ano na ito? Naplano na ito. Kasama ito sa script para sa 2025 and 2028 election. Grand design na sisirain talaga ng administrasyong ito ang mga Duterte. Yan ang nakikita ko.
So, sinimulan lang dyan sa House of Representatives dahil si Speaker Romualdez ang pambato nila. Pagdating ng panahon, papayag na ang Pangulong Marcos na mag-rejoin tayo. So, ang makakasalbar lang kay PRRD, kailangan natin ng 9 senators. So, meron bang maaasahan natin na 9 senators na tutulong sa mga Duterte? The answer is yes. Di ba, balikan natin yung issue ng confidential funds. Nung hindi pa umatras ng tuluyan si VP Sara, meron na yung nag-leak na usap-usapan sa caucus sa Senate na 9 senators. They are willing to help VP Sara na maibalik ang kanyang confidential funds. So, i-review natin kung tama yung memory ko. Of course, yung mga talagalyado, Bato, Robin Padilla, Tolentino, Cayetano, Jingo Estrada, Lito Lapid, help me. Sino pa yung Revilla? Isa na lang. Kalimutan ko na yung isa. Basta, yung siyam na senador, talagang, loyal kay Tatay Digong. Duterte talaga yun. Kaya, worst comes to worst, pag ipatuloy ng Marcos Romualdez Araneta clan ang kanilang political motive na sisirain ang mga Duterte, hindi sila magtatagumpay. Yun ang nakikita ko. Yun po ang good news na sinasabi ko, mga kapwa ko DDS. Kaya, relax lang tayo. Okay? Sana, ang presidenteng ito is maging tunay siya sa kanyang salita nung una nga, hindi na pwede tayo magpasakop sa ICC. Okay? So, salamat dito sa abogadang ito, Attorney Cristina Conti, na nag-remind o nag-enlighten sa atin na kailangan pala ng concurrence ng Senado. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni Attorney Harry Roque tungkol dito sa pagbabago ng panindigan ni Pangulong BBM, yung sinabi niya na pag-aaralan na ng gobyerno yung posibilidad na pagpasok ng ICC sa bansa. Pagkatapos ng matagal na panahon, palagi niyang sinasabi na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Biglang nagbago ang hangin ng Pangulo, November 24, nagsabi niya, pag-aaralan natin yan. In response sa mga House resolutions, 3 resolution na po sa Kamara ang inihain, urging the Philippine government para papasukin ng ICC para imbestigahan si Pangulong Duterte. So, ito ang reaksyon ni Attorney Roque. Warning o advice. Mr. President, huwag kayong paloko o pauto sa inyong mga advisors. So, lumalabas na the President is getting the wrong advice. Ito ang exact. Dito po sa Philippine Star headlines. Title is, VP Sara appealing for DOJ. Do not allow ICC to come in. Okay. So, dalawang pag-usapan, Roque and Sara statements. Sabi ni Attorney Roque, I am worried that PBBM might be getting the wrong advice from people out to harass and muzzle FPRRD and VP Sara. I appeal, yon, nanawagan na, to President to ignore those
sowing discord in the unity and dissension between the Marcos and Duterte families. Wow! Ang gandang panawagan. Dagdag na Atty. Roque ha. So nananawagan siya na wag pakinggan ng Pangulo yung mga bumubulong sa kanya. Na parang lumalabas kasi pinag-aaway ang Marcos and Duterte family. Na parang nakikinig na naman ang Pangulo. Kaya nga parang nauuto. Dagdag na Atty. Roque, after the failed impeachment moves in the lower house on the Vice President, some ambitious politicos might capitalize on the ICC probe as a way to humiliate Sara or worse, remove her from office. So, sino ang pinaghihinalaan ni Atty. Roque na nagbibigay ng maling advice, nagbibigay ng gumagawa ng sigalot between Marcos and Duterte families. Ito, very clear. Sa tingin ko lang yung sinasabi niya nga ambitious politicos, wala nang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Siya nasa front line nito. Kaya lang, merong nasa likod ni Speaker Romualdez. Hindi niya gagawin ang mga ito on his own. Kasi, itong galaw sa House of Representatives ngayon, it runs contrary sa policy ng PBBM admin on ICC. Kasi, ilang beses nang nagsalita ang Pangulo na hindi niya papasukin ang ICC. Yan yung stand ng Pangulo. Hindi pa siya presidente noon, kandidato pa lang siya, senador pa lang siya o ordinary citizen. Sinasabi niya na wala talagang jurisdiction ng ICC. So itong ginagawa ng House of Representatives na sunod-sunod ng mga resolusyon, nananawagan na papasukin ang ICC, parang kinokontra niya ang Pangulo. At hindi. Grand scenario ito. It's a conspiracy. Bakit? Yan na nga, yung ambitious politicos na sinasabi ni Atty. Roque. As early as now, sisirain na nila ang Dutertes in preparation for 2020. So, sino ang nasa likod ni Romualdez? Si Romualdez ang frontline, kaya lang may utak. Kaya, according to Fair Lady Maharlika, ang nag-o-orchestrate lahat, walang iba, kundi ang First Lady Lisa Araneta Marcos, na palaging binabanggit ni Maharlika na ang hangarin ng First Lady is tuloy-tuloy ang paghawak sa poder ng gobyerno ng mga Marcos, Araneta ba o Romualdez. Yan. So, lahat ito, ang backing, ang amo ni Speaker Romualdez, ang First Lady Lisa Araneta Marcos. And then, dagdagan ko pa, ito, just connecting the dots. Si Senator Amy, in one interview, nabanggit niya, may mga American advisors ng administrasyong ito na ang advice is as early as now, sirain na ang pinakamalakas na kandidato for president. Si Senator Amy ang nagsabi niya na. Ako nang ina-analyze ko at just connect the dots. So bakit may American advisors na nagsasabi tungkol yan? Analysis ko lang ito na yung CIA operative sa Pilipinas
Kasi tuwan-tuwa ang US government ngayon na nandyan ang PBBM admin at lamang na lamang ang US dito sa geopolitical competition China versus US. Lamang na lamang ang US dahil kumiling. Pumabor na ang